Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko po kayo makapagtanong sa Ingles gamit po ang video. Okay? So, umpisa na po agad natin. Dito po muna tayo sa Tagalog na tanong. Tom, napanood mo ba iyon? Tom, napanood mo ba iyon? So, yan po yung tanong natin. Para may translate po natin yung Tagalog na tanong natin na iyan, na itong Tom, napanood mo na ba iyon? Kailangan natin ng tulong nitong did. Okay? So, para may translate natin sa English ng tama, hindi po natin pwedeng gayahin yung pagkasunod ng mga salita na meron doon sa Tagalog na tanong natin. Kasi magkaiba po yung tamang pagkasunod ng mga salita sa Tagalog at English. May ganun pong pagkakataon. At ito na nga po yun. Okay? So, pag i-English nyo na po yun, itong Tom, napanood mo ba iyon? Ang una nyo pong gagamitin po muna na salita ay yung Tom, kung saan ay tinatawag mo yung pangalan noong tinatanong mong tao. Okay? Pag isinusulat nyo po ito, kailangan may comma. Yan ang tandaan nyo, ha? Tom, tapos comma. Tapos ang isusunod nyo po ay itong MOBA agad. Yan po agad ang itranslate nyo. Na kapag yan ay tinranslate nyo, maaaring itranslate nyo bilang did you. Okay? Tapos, saka nyo pa itatranslate yung napanood, kung saan ay watch. Tapos, ang pinakahuli lagi ay itong salitang iyon o ito, bilang it. So, kayo na lang po bahala kung ito o iyon ang inyong gagamitin sa Tagalog. Pero, itranslate nyo lang po yan sa pamamagitan nitong salitang it. Okay, so ang mangyayari, Tom, did you watch it? Tom, did you watch it? Para sa Tom, napanood mo ba iyon? Okay, isa pang halimbawa. Subukan natin itong tiningnan. Okay, Tom, tiningnan mo ba iyon? Okay, pag in English po natin, Tom, did you look at it? Tom, did you look at it? Tom, tiningnan mo ba iyon? So, kung mapapansin nyo, madali lang pong makapagtanong gamit po ang did you. Pero, kung meron tayong ganitong klaseng pattern, okay? Kung mapapansin nyo, ang mga salita pong nandito ay kokonti lamang. Kaya, inilagay ko po dito part 1 para madagdagan ko. Okay? So, hintay-hintay lang po sa mga susunod na part para dito po sa did you. Okay? Ngayon, meron lang po akong gustong ipaliwanag. Kung may magtatanong dyan, bakit naglagay ka ng comma? Okay, sa pagtawag mo ng pangalan doon sa taong gusto mong tanungin. Kaya ko po nilagyan niya ng comma para doon sa mga nagbabasa na Amerikano, na hindi sila malito kung sino ba talaga ang pinag-uusapan. Okay? Kasi pag itong Tom ay hindi mo nilagyan ng comma, dalawa na po ang ating pinag-uusapan. Itong salitang mo at itong pinangalanan nating Tom. Na ang ibig sabihin po, itong si Tom at saka itong salitang mo ay magkaibang tao kung hindi mo lalagyan ng comma. Pero pag nilagyan mo ng comma, ang naibibigay mong ideya doon sa Amerikanong nagbabasa nitong tanong natin, ay itong si Tom at itong mo, na kapag in English ay you, ay iisang tao lamang. Yun po yun. Kaya kailangan may comma. Napaka-importanting may comma. Kung gusto mong sabihin na itong si Tom at itong salitang mo ay iisang tao lamang. Okay po? So, tatandaan nyo yan. Okay? So, isa pang halimbawa. Tom, narinig mo ba iyon? Tom, narinig mo ba iyon? Kapag in English nyo, Tom, did you hear it? Tom, did you hear it? Ganun po. At ito po yun, yung halimbawa natin, nasa baba na. Okay?
So, ganyan lang po kadali gumawa ng tanong gamit ang did you. Gumamit po tayo ng salitang did you para masabi na yung aksyon na nandito sa baba, itong mga nakalista, itong napanood, tiningnan, pinakinggan, tinikman, para masabi natin na ito ay pangyayari sa nakaraan. Tinatanong natin kung isinagawa itong naturang aksyon na ito sa nakaraan. Okay? At para may English nyo po, itong napanood ng tama sa ating tanong, kailangan nyo po ng tulong nitong did. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, napanood, ito ay pangyayari sa nakaraan, di ba? At para may English mo na itong action na ito ay patungkol sa pangyayari sa nakaraan, kailangan gumamit tayo ng did na magiging kapareha nitong watch. Okay? Kaya may magtatanong dyan, bakit hindi po kayo naglagay ng ED? Kaya hindi ako naglagay ng ED para mapatunayan na itong watch ay nangyari sa nakaraan kasi gumamit na tayo ng did. Na ito na ang nagsasabi na itong salitang watch ay pangyayari sa nakaraan. Kasi kung nilagyan nyo yan ng ED, tas naglagay pa kayo ng did, doble-doble na po yung pagtuturo nyo na ito ay pangyayari sa nakaraan, ito ay pangyayari sa nakaraan, kung saan ay mali na. Dapat isa lang po ang tagabigay ng impormasyon patungkol sa pangyayari sa nakaraan. Okay po? So, sana makikitandaan nyo rin po. Okay? So, sana makikipractice po itong ating leksyon kasi magagamit nyo rin po ito. At hintay-hintay lang po dun sa part 2. Maraming salamat po.